Ginalaw kita to worship and fellowship sa sarang sara. Although may natatsa kita physical, I know ang iba sa akong rin ng aso, isa na kuha, pinadadala ko lang, pinatumaran ka bulong para makasustain. Hindi ko mag-ibang bulong, kagumatan aso ko, mga kita sa mga advocacy sa inyo. So, I thank the Lord, personally, I thank the Lord na ginasustain niya po. Actually, kagabi ko, okay sa may basketballan. Sa kulihi, doon ang hina ang buwa sa Palasco. Munang lingkod na yun, wala ka lang na Palasco, may ginapatsyad ka, but then, ang ginawa ng Diyos na sa akin, ng strengthen, nag-alisunod na natin ito sa iyo. And praise God, kita. Kasi nga aga, especially nga ako ng mga players nila. Sa sunod, rin ako kung sa unahan, na para hindi ako na maginahon, na makapamapit ako sa bulong sa lupa. Actually, nga, kung hindi naman focus, every time na magano kita, magsimbahan na kita. Magsimbahan kita kaya sa Ginoo, nakakalimutan kita sila. Hindi man tulog ang aking kinakanta, but our hearts and our minds, the spirit and soul, nag-focus sa Ginoo. Ano mga klase sa kanta? Harang pagkanta mo sa Ginoo. And then, napagwali sa pulo sa Ginoo, may juniors today, napagwali sa pulo ang ginayang pinaka-importante. Kaya every word, every verses today, scripture na aking ginabasa na, the Lord speaketh to everyone's heart. Ang Ginoo gidala na istorya. Di ko tanong dira ng mga pulong dira ang ginahambal no, sa Bible kung sino pamatian o ginapag-pray nila sa Ginoo para sa iyo. Kapag ito lang kung tanong dira nagagakot, no, especially ang mga lander, yung mga mag-aawag yung mga sila yan. Kapag ito lang, let your mind and your heart to be focused on God. Every time kita nag-worship kita sa Ginoo. So last Sunday, nagtako kita about a life of confidence, no? And the Lord enabling us to stand with the people na nag-surround sa aton. Kung isang nagapagimbaw sa aton ang fear, but we have God. We have God. May Ginoo kita nga nag-uukot sa aton. Si Maman, natin tayo matang last time, may exam, may mga definition, hindi po na ibaluan, nag-aabot sa iyo ang doubt, nag-aabot sa iyo ang fear, basi ito yung pasal, ako na ang muning, then the Lord, nag-aabot sa iyo naligatiin, nag-aabot sa iyo, nag-ahabot sa wisdom sa iyo, then ang Ginoo nag-prepare something big para sa iyo, then, sa isa ng click sa Ginoo, give-bless ka sa Ginoo. Ang walang Ginoo natin. Kung isang tuon ang nag-aaray sa aton na life is ang fear. Hadlo ka sa amunin. Hadlo ka magtindog dito, kaya amunin. No. Hindi kali. We need to have some attitude na confidence. Because we are Christians. Because we have Christ in our lives. We need to be confident. Amen? Kita maghahadlok magtindog sa mga tao. Sabi sa mga ragdoll pa sila. Last time, gina-invite ang mga pastors natin at tulad sa may provincial, ang PPO sir, no? Akong datang natin, mga sa provincial police akong lang. Gina-invite ang mga pastor pangatlo sa mga stations, mag-Bible study, mag-prayer. Kung isa to, kritik ng mga high rank sila, no? Mga high position sila, isa, ara ang doubt, ara ang fear, no? Nagabuwan-buwan, may kahadlok. Magtagali ang inagal na bagay, is a privilege ka din para sa mga pastors, para makaupod sa ila to fellowship, and to give some comforts and encouragement sa ila. Ako na ka lang ibala. Kung sa ibutang bigman sa Ginoo sa mga ragdoll mga tao pala. Kag-drug test kung paano ka magtindog bilang Kristohanon, bilang iso ng Kristohanon sa andalang mga. Now, kita, life of confidence. So, last time, kita ko na doon about
Developing a healthy view of ourselves. So, ang motto ang ginagawa. Actually, wala sa isang makaambal sa atin na we are healthy people. No? Kay ang Bible, nag-define niya sa aton, nga kita ng mga tao are like filthy rags. Kaangay kita sa trapo. Okay? Mga mahigko kita. Even sa pinakabuntas ng aton ng mga kuko, may nagasaluot nga mga dirtiness, mga higko. Ang loko-loko, no? Ang kabila. Nagasaluot niya ang mga yako. Sa tuko, nagasaluot mga yako, sa ilong ng mga yako. Kaya ang Bible mismo, nagahambag dyan na we are like a filthy rags. Even our minds, even our hearts, even our mouths, and our tongues. We are like a filthy rags. Mga mahigko kita. No, kung kita maglantaw sa aton na self. In regards sa first nato na point, I must develop a healthy view of myself. Kamusta ayhan? Kung paano mo ayhan i-view ang imo nga kaugalingon. Okay? But we are striving, we are developing na tani, Lord. Hindi ko man makuha ang pinaka-standard hugit na kinahamba sa iyong kapulong. But Lord, I'm trying. Nagapaniniwala ko, Lord, na maging okay ako sa akubang mo, maging okay ako sa akubangan sa mga tao. That these people na nagasulok sa akon can foretell na ayogin ka na. Na ayogin. Ako na lang ka lang isa pamatian mo, there's someone na makahapal, maayos sa mo, kay Kiagni, matuto, maayos sa sa mga tao. Pag-view plus sa ibang mga tao, mayan, para ka natin. So, ang gagawin natin ng pagtuon, na pagkatunan, is, I must develop my skills. Alright? And some of you may have sa mga skills. Okay? Hindi ko only nga pagbunag sa imo, ma-child ka, mayang people ka, mayang adult ka. No, ang skills ka ini, kinahanglan ko dyan i-develop. Okay? Nagpalan ko sa inyo rin mga skillful rin ang iba sa inyo. Mga skillful. Kag hindi na tumaputang dali ang atong nga kahig sa sapatos sa iban. Kag hindi pa nila maputang ang ilang kahig sa sapatos naton. Kaya nga aman, nainain kita sa mga skills ginahatag sa Ginoo sa aton. May anak na mga butang na mahimuta, hindi nila makaya. May anak man na makaya nila, hindi naman makaya. Buot mo silikon, kung may skills na ginahatag ang Ginoo sa aton, amo na yung tandaan natin. We need to develop. Okay? Ano ba ang skills nyo? Ba't rin ang natutupid dyan sa aton, hindi dyan na topic dyan? Kung sa aton pangatim, aton ini-rely, a Christian, a successful Christian living, kung makakita sa a life of confidence, ano man ang pag-byuta sa aton na self, kung ano man ang aton na mga skills, hopefully ini, mag-push siya aton. At ano na? Mag-push siya aton, mag-push ng inyong skills na nara sa aton, magamit ta to glorify ang God. Pantas na ako sa online, hindi ko yung kabalo mag-referee. Basketball referee. O kaso lang, ginitry ko dyan na i-develop sa akon. Hindi na ako perfect na referee, but I'm striving na maging the best. Ako na ba may skills kita? So, sa una, may training ulit sa akong lugar, training sa akong lugar. So, padala, tapos i-enhance, then pagbalik na, wala na yung contact. Pagbalik na, dapat na ino yun, i-demo. Amo na ba may skills ka? Demo mo na yun.
knowledge, more experience, greater competence will develop confident living. Amen? Greater knowledge. Grabe ang knowledge ang ihipalo. More experience. Ang nakalayan people at challenge mo, gusto mo maging successful na Christian? Gusto mo maging successful na person? Ako din mo ano? Tingnan last time, meron sa bata, basa lang, basa. Kaya nung naman sa iya, gusto niya ito beto, ang knowledge sa iya. Ako basa. Eh, may aras na kita lang more. Wala pa pensyon ko sila na. More experience. Obra 3, obra dito, apply dito. Kaya tasig. And then greater confidence will develop confident living. Di ano man itong mga training, ano man itong mga seminars, di ka man magtindog ng mga tao, ito man itong sa tubang mo, hindi ka madugan ng aman. Harap ang greater knowledge sa imo, harap ang more experience sa imo, ang tungod sila, makatindog ka, ang ihampal agad sa iya. Now, i-relate ako sa atong Christian life. Kailan na sa inyo, ang natindog sa mga tao, o kung nagpunto sa mga tao, nag-speak sa pulong sa Ginoo. I mean, nakasugid sa gospel. Ila sa si Mama. Kung sa tuon, pasugid ka. Pasugid ka sa salvation. Okay? Kung sila kung ara sa inyo na, adukan ka, kaya kayo na muli, mas masadak ka, o ano na. No. You know what? Kung Christian ka na, kung may Kristo ka na, muna na yung magsugit sa ita kay Kristo, habang ka na ganin mo, may Kristo ka yung ulit pusoon. Buti mo kung may Kristo ka na, ang mga tulod sa imo, mangisog ka, magtutog sa ila, kaya ang bukay na nabaton mo, ang kaluwas na nabaton mo, isugin mo man sa ila. Ang mga Kristo ka kita ba Now, kung may anak pa sa kita ka the best na skill na ato ni mo sa atong life is to share the Word of God sa iba ng mga tao. Ano yan? Si Brian, ang bata ko na sinabi ko witness sa mamaan, ang pag-usap Friday. Si Brian na, ginita niyo na mag-pray. Although nga nagasabay ko sa iya, ang test ko lang manamahanap na. Ang hindi ko lang mano kay Brian, hindi ko lang makipatan. Sa ulo na ng mga verses, especially ang mga verses ng pang-gospel ka daw, pang-salvation kid. Meron ang mga verse na naman ni Brian, naman sa, okay, yung reverse mo anay. Give me yung reverse. Ang verse na kami reverse, Romans 3:23. All have sinned. Okay? Kung gabay pa ang bata, matutuan sa nagalit ko, paano maganda, mag-memorize sa mga verses, especially ang pang-salvation kid, matandaan sa bata, mag-grab sila, gabay na lang ang development. Gabay na lang ang enhance sa ila. At sila mang-i-able na sa pagkauna. Kasi elementary pa na, mga-engineering na, may mga buot na, pwede lang ang mga bata sa buong, mga advance na asunong in mind, kapit nilang mga pagkauna. Hindi ko matuloy sila ng gamay pa. Kasi someday, ma-develop, mang-i-able sa pagkauna. Ang ikagaway ng verse na memorize, ang verse na Acts 16:21. Believe in the Lord Jesus Christ. Ang ginagawa na yan, believe in the Lord Jesus Christ. Okay? Magkasala kita, maluo kita, para maluwas kita, may gospel na no? Magsugit ka luwasan na. Kaya mo na ba So muli sa aton, we are standing in front of the people, of these people, na nag-surround sa aton, na kumita na magtindongan, na nag-speak out, at nag-shout out. Hindi niya sila na-shout out, nasa live tayo, mag-shout out, kundi di siya mag-speak out, mag-shout out, di ba yan? Sa ulong, sa Ginoo, sa mga tao, ay nakakinahangan sila. So I must develop my skills. Pinahanglan ang greater knowledge. Kinahanglan ang more
experience. Naka-work pala sa na, wala ko sa Ginoo, kaya experience ka na. Greater confidence. So, next. Knowledge, experience, competency brings great confidence in what we do. Ano man ang ginagawa? And brings greater usefulness and greater happiness. Namin no, pwede na siya inopen sa inyo nga cellphone, sa inyo nga notebook. That knowledge, experience, competency brings great confidence, great usefulness, and greater happiness. Ako nagalito mo yan, nasa sila mga bagay sa aking life. Nangamala ni Peter, and 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace. Our God is gracious. The Lord Jesus Christ is gracious, and we need to be gracious. And we need to grow in grace. Dapat ako pilihan. Although mga people, mga ungrace sila, when they act sa aton ba, when they speak sa aton, wala sa grasya ka. Pero kita as we respond sa ila, we need to have grace sa ila. May ilang ang Ginoo ka gracious. Para sa wala, tatawang ka sa latay mo. Nasakitan ka, na-hurt ka din. Isa ako ng mga tao man na pero pa na sila yung G, ano na biligay nung ako pastor. No, nakikiligay nung. Kasulog ko man ang pastor. Kaya mo na focus na doon, basta mag-worship ka na dapat nakagawin ka na. Focus Ginoo. Ano man ang mga praises, ano man ang mga preaching, basta focus sa Ginoo. Wala. Hindi na nag-istorya ang Ginoo sa atin eh. That's why, napas namin it, no? Kita na po siya sa Ginoo. So, grow in grace. Basta wala mo. May mga tao na natag, critic sa iyo, in-hurt ka nila. Okay? So, paano ka mag-response? Paano ka magtindog sa ilang mag-response nila? Kung isang mga response natin, mga negative ways. Ako gina, kahit na-hurt kita mo, pero hindi gali, nag-represent kita sa atong nga sa atong mapinagaling na Diyos, kaya dapat pili ka magpukita, pili magano sa ilang, mag-response, dapat maging gracious pa kita. Kaya na-receive natin ang grasya sa Ginoo sa atin. Kung hindi natin mapakita ang ining grace sa ila, ining being gracious sa ila, wala kita na-grow sa grace. And as Peter ka, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, grow in grace and grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ na ginahambal sa iya magulong. That is why, don't stop reading and meditating the Word of God. Don't stop. So letter B. Okay, this is the letter A, and the letter B is this. Watch out. It says, the Apostle Paul was able to live confidently. Kanahamad rin natin na si Paul nanging ibo sa pagkabuhi na maisog. Okay? Isog naman si Paul. Kasi hindi mo sa Christians, siya yung mga nagpapamigos, siya yung mga nagpapamatay sa mga Christians. Isog naman siya. But you know what? Nagdugog pa rin ang iyang kaisog sa araw na sa Ginoo. Sa Ginoo, nagluwas sa iya, ang Ginoo nagtawag na sa iya sa pag-alagad. Look at this. Na mga verses na ipakita sa atin. Pakita ko sa inyo. In the book of Philippians, chapter 4, verse 13, it says, I can do all things which Christ strengtheneth me or strengthens me. Huwag mo sa limon. Kung nagtatrabaho ka na wala
possible thing na mahimo mo ng mayan. Okay? Na mahimo mo tamad. Kaya di mahimo talaga ang bagay kung ang Ginoo acknowledge that kung ang Ginoo anak sa aton. Kaya naman, siya niya ang nagpalikon kanato. And I remember Stephen Curry sa last week na Olympic, sa nakuha nila ang gold. You know what? All the praises, all the glory, because of the audience of one, the Lord Jesus Christ, He pointed the finger above, because Curry acknowledging kung wala ang gusto mo ilahatag sa Ginoo sa iya, posible na mag-champion sila na makuha nila. Kaya ang Europe subo, hindi na mga-prosper yun. Ang mga Europe, hindi na mga-prosper yun. Bukaya lang sa sa Sudan, South Sudan. Remember, no? Last weeks lang din na nag-Olympic. Ito pila lang 2 points, 2 points, 3 points ang kamatsin nila sa Sudan. Pati kung sa victory na may ara siya, he always pointed his pointed finger about you. Dahil sa ako ano, yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord sa victory. Inadahaya ko pinitaw. Hindi ko alam lang bakit like sa mention ko last time, kasi nakapasal siya, hindi tungkol sa Ginoo, kundi tungkol sa iya. It's very wrong. No? Nakapasal sa po sa bad exam, sa board exam, tungkol sa iya kasarang, then stated siya na statement, hindi niya tungkol sa Ginoo, tungkol na iya sa itaalang ng kasarang. Could you imagine that? Sila mo, grabe ang proud sa iya, grabe ang pride sa iya. Tungod niya sa iyang ikasarang. So, today, ang pag ng Apostle Paul, I can do all things through Christ, which strengthens me. Now, look at this. Sa kanya na yung ginambal, okay? Ang ining verse, when did it say this? Not at the beginning of his Christian life, after to sa may road of Damascus to, hindi pa, pila pa days, pila pa months, pila pa years, kundi pila pa ka mga tumuig na naglipas, nagkriya na experiensyahan. It was after he had endured many things. Sa pag-mention niya sa sininga verse, dapat mo na sa naagyan ng mga kabutlayan, mga mabukaan kag mga mabutlay ng mga kabutlayan. Ano naman ito? And was then in prison. Kag-arang sulod sa prisuhan mismo. Subong lang ang prison daw kayo. Especially ang mga prison na arang sa bilibid, no? May mga time na pwede sila ka-basketball, may mga time na pwede sila makakuha sa ilang cancel, unless kung medyo hindi nabukat ang kasuya, no? Makakagusto sila dra, para sulod niya ang prisuhan. Ginawa sa unani, sa Apostle Paul, may anak sang, tapos dali, may anak sang tapos sa kahig, may anak sang cancel. Amo na kang gina-enjoy sa mga prisuhan. At look at this. Look at this. His knowledge, his experience, and faith had developed, then he could confidently state, I can do all things. Sa pag-imakatanan mo rin, once na wala mo pamaagyan, hindi na mga nagdulong ng mga bagay, no? Hindi ka dito kung makahambal. Hindi ka dito kung makahambal. Kasi dapat sa aking matuturan na naagihan ng mga ragul ng mga bagay sa ilang mga kabuhi. Kakumpara sa atin sa unang mga generation, tama na ginang kapos mo. No? Lain ko para sa unang mga panahon, no? Tawag na ang ginagyan nila ni Apostle Paul. Pero tungkol sa iyang kaalam, experience sa pagtuo sa Ginoo na develop, no?
Manali ka na, ulit mo magyantanong sa mga ratulong mga bagay. Kaya ang inyong mga bagay, ang pinili ang mag-growing sa aton. Ang pinili ang mag-panguna sa aton. In order for us na maging maisog, na makahambal ng kita, we can do all things. Okay? We can do all things. Ano makita rin ang verse na makita natin? In 2 Timothy chapter 4 verse 6 down to verse 8. Ato mo pa sound para matulog kayo ta. Ready? Read. I am now ready to be offered. I have fought a good fight. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Remember this phrase. I am now ready to be offered. Ano po sa lingon sa siya verse? Look at this. When then did he say this? At the end of a long life of service to God. Grabe no? I am ready to be offered. Kung po sila yun, si Apostle Paul, aral na siya sa madugay ng pagserbisyo sa Ginoo. Nakabala ko siya ng Lord, sa smart ako Lord, for how many years na nag-enjoy ako sa mga hard things, okay? Grabe ng mga severe na mga trials, okay? Satisfied ako Lord, kag-aral lang ako na life, ina-offer ko sa iyo. Sino yun? Arang sa dying moments in your life. And remember this, his confidence was unshakable. Gabay ato ang mga gina. Ang mga gina. Sa masukot pag ito mga states sa ato na life, upuli na kami unshakable pa ng ato nga confident. Hindi mo yun. It can be developed. Paul was not always this confident in his life. So, gabay ko no? Ang inyong mga ginagawa tulong sa Ginoo, especially sa life ni Apostle Paul, mangina ko ini nga blessing sa aton and reminder to face challenges and circumstances sa aton nga mga pag-ibig. Siguro isa pa dito verse siguro. In 1 Corinthians chapter 2 verse 3, iyaman ni I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Ang Ginoo ko no, nag-imaw ka naton sa aton kalawilahon, sa aton nga kahadlok, isang pagginapuro kita. So ano ang kinakahadlokan mo? Tita Hazel, na kinakahadlokan ka pala. Sino lang na kinakahadlokan ay sa aton? Okay? May turobots man. Okay? May mga conflict man. May mga chaos man. I-lay aside nila. And let God put confidence in your mind and in your heart para maging able ikaw to stand with these people with grace in your heart. Hindi sila yan na magbalos ka, kundi to act with them with a gracious heart to that people. So thank you, Lord, sa mga verses na nag-revise sa upload today. So may intercede pagaling. If we expect to be confident in our lives, we need to. Ara, may mga kinahanglan na. Kung may mga in-expect kita na mga bagay sa ating kabuhay, ano ang kinahanglan kita? Number 1, number 2, and number 3, develop our knowledge. Develop. Para sa pasyente, kinaya sa pagpaligod at sa pag-comfort sa inyo. No? Pero mag-aabot sa point, sa moment sa inyong life, hindi ka gidyabahan mo. Second thing, develop our competency. Develop. Develop. Hindi pagpunggit. And profit by our experiences. No? Ang mga natipon mo ng mga experience, ang mga nagpagabuli sa iyo para maging mamisaw ka. No?
Nga sa palaabuton sa imong life damo sa mga challenges nila. Nga never mo nga nakita, never mo nga na-experience kag ialaw sa Ginoo sa imo tungod sila. Mangin-mangisog ka. Naraming friend ko bala sa 2 days ago, may nalagawan ko isa ka video clip nila sa Facebook. Actually, ang hindi ng person, disabled siya, tapos hindi sa maka-uwi na sa mga sa boyfriend o something yung sa iya ka help. Pero ito what, ang iya nga kahigo, ang maning ginagamit niya, to draw, to paint. Dala-dala, kinakawawa naman siya, disabled siya, pintor o ng artist. So tapos siya may pang paint, no? Pang drawing, mostly mga artista, mga sikat na mga tao, may pang paint siya. Okay? So sa iya ng paint, wala, something wrong na, sensibong siya. So gamit siya ng nakikip. So ako nakita sa sumingang person pala, wala lang sa sitwasyon na may ara siya. Nabisan ako nang nag-kaitangan, but then may skills siya na minadevelop. Tungkol sa skills na may ara siya, ginaugdan niya sa confident knowledge at experience. Ang muna yung nag-push sa iya. Actually, meron ko isang comment mo. Dati, layo lang ang madananan. Kaya dati may mga tao na makadiscover sa iyo. Amo na ba may alam ka sa confident din siya. Pero dahil kita ang madangan mo, baby boy, no? Na-compete ka sa iba ng mga tao, competency, no? Kinanglan mo i-develop, na-compete ka sa iba ng mga tao. Tapos siya manago ka lang. I'm hiding myself. Scared ko sa ilan? No. Ipakita ang lakas ng loob. No? Diba mo na yung term ng manigan? Lakas loob lang. Kasi Sarah mo ito. Sa tandayag. Lakas ng loob. Isog lang. Pwede. Bible lang, no? Na ipa-experience sa Ginoo sa iyo ang successful na living sa isang kagustuhan. And number 3, ang puso ko namin para maka-presenta sa next Sunday, next month. So, ang number na itong point is this. I must learn to face, to deal with, ano na lang yung pag-mention? Kaya mo kita sila fear, ora mo failure, ora mo discouragement, disappointment, and frustration. Ang ininin, do bagyo, do weather. Natapos ito ang mga nauna, maybe subok sa ato, nag-experience, bisan pa sa future natin, kaya ako mag-exciling, kabalik-balik din sila. Okay? But we need to be, ano ganit? Confident. Kapag na, balik-balik na sila. Pero every time mag-face kita sinay, mag-deal, harap nila ang confidence. So, dahil makita natin, why does such thing come? Okay? Tandaan nyo nga, dito, panagin sa inyo, may ang iba sa aton, experience sa mga bagay mo. Okay? Why do such things come? Nalagabot sila. Number 1, because of physical illness. Kapag may balatian ka, kaabot ng fear, failure, discouragement, disappointment, physical illness. Okay? Number 2, death of a loved one. Kung may ito na, kung may napatay, tuugin mo na. Material losses. No? Dulang mga kagamitan mo, kumatan ka. Okay? Narawan ngayon ba lang, iswamo na kapatan sila? Watas na, kasi gusto nila yung nabalay. Okay? Masunod sila ng balay, ibabay lang ang mga gamit. Okay? Doon nakabot sa ilang ang fear, nakabot sa ilang ang disappointment, discouragement. Tapos sila failures. Ay, grabe naman.
down sila spiritually. But you know what? Basta Kristohanon ka, may Kristo ka, ang Ginoo will pay ka. Balikan ka sa Ginoo, buhunan sa mga bagay na nagdula sa iyo. Amen? Ang mga pala, may mga bagay ka na nitsuringan sa Ginoo para sa iyo kung mga nakon. Okay? Pero ang mga bagay kung nagpayaan mo, tanong mga importante pa. Pero gusto sa Ginoo, focus ka sa ako, serve ka sa ako, payain na. Meron ka sa mga professional na mo. Meron ka mga hiring ka sa bako, hiring ka sa pulis, no? Ibang mga abogado. Yung mga ginagawa na nagbayaan nila, nagsulot sa pagtawag sa Ginoo sa ilang, pagsubong mga pastor, na mga doktor man. Okay? Kumunin ka namin sa ilang. Kaya nilagay ka sa first priority, hindi ang ilang na degree na natapusan, kundi ang pagtawagin siya sa pastor at sa Ginoo sa ilang. Dami. Ang tawag sa ilaya, hindi silang pulis, pastor. Kundi, pastor nga pulis. Hindi pulis nga pastor. Bakit natin ang pastor? Pastor nga pulis. Meron pa yung pastor na sir? Pastor, pulis siya, anak pastor. Isubong, pastor siya na pulis. So, tabi, tawag ko siya, sir, basta, pastor, pagkala ko pastor. Gusto yung pastor na tawag siya? Di, ang iba na sa ilang mga anak sa mga matangkas na mga posisyon. O kinuman. Ginbayaan nila, gusto nila sundon ang pagtawag sa Ginoo sa ilang. No? Yung mga nanula, hindi. Ang ibulos ang Ginoo sa ilang. Hindi ang pag-build up sa earthly kingdom, kundi ang pag-build up sa heavenly kingdom na sila magpapatay man sila, pero dito ang kanilang inheritance na eternal sa puloy-an sa eternal lang. Kasi sa kalimutan niya, ang malagi lang, temporal lang. Sa material yung sa kita, nag-watcha. Number 4, sense of insecurity. Kung ako na insecurity na ako saan? Naaman, okay? Friends turning on me. Katalikod na mga apyan. Maida sila, our true friends, our best friends. Only the Lord Jesus Christ. Pailan na ako. Huwag na nila, hindi na kami guide, hindi na kami go. Okay? Our best friend, our friends. Only the Lord Jesus Christ. Number 6, blinded hopes and dreams. Uy! No? Tapos ano natin? Handicaps, etc. So, ano sa mga bagay na nag-aabot sa aking visa? No? And depends kung paano ito i-handle, paano ito na mag-response. Ano pa ito nang ginahambal? At this, how do I deal with these things? Paano mo siya i-manage? Paano mo siya i-handle? Okay, number 1. Try to forget self and reach outward. Okay? I-forget anay ang inang ang magagakay. Wala kang itaway ang mga malingon. Ito lagi na hambal sa Galatians 6:2. Bear ye one another burdens and so fulfill the law of Christ. Harap ang mga utod sa Ginoo na nag-aalalay sa iyong mga kabutanan. Mga ganito namin na nag-hold visitation kita, ay nag-prayer fellowship. Nga aman, mag-lay down sa mga burdens, sa mga trials, kag maka-pray. Ang bitrian. Nagkaroon ka mag-testimony pala, always ang mga ginamention, pinapasalamatan sa Ginoo Lord, thank you be sa mga na-survive na po ng mga traffic, mga pagkilaw, isa mong pina. Ano po ginabasang 2 Corinthians chapter 5 verse 7? Ang balyak, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano ang ang ginalugdo mo? Itugyan sa Ginoo, kaya ang Ginoo nagkakabala ka sa atin. Ano na Ginoo kaya He careth for you.
na-realize na ang burdens na may aral na can be turned a blessing from God. Can be a blessing from God. Buksan ito, ang burdens is a blessing from God. Kaya ano ang ginaigo na sa aton? Gina-develop niya kita kung sino kita ng mga tao. Like sa isa ka tao na sculpture. Okay? Isa ka tao kung nagpapadilpig, mobra sa isa ka image. Tigon. Okay? Maybe sa aton, basta sa planisan na, sa hawak, mawala na natin sa dalog. Pero until now, ginadagdag kita, parang mga mga tao. Tunod sa sila mga burdens. Maging matuod na kita, gawin maayon na kita ng mga tao sa kulangan sa Ginoo, kag sa kulangan sa mga tao na nag-uupod sa aton. And number 2, letter C, if I am to live confidently, I must deal with these things that try to undermine my confidence. Ano nang ibiling mo sa ako ng mga silingaga? Damo kita sa naagyan nga sa ako ng kabuhin. Okay? Alam mo ng isang nagagudok sa aton na manging may nagdukon. Nagindi manging mangiso. Kung isa ang paglantaw na pag-yun sa aking kaugalingon, tama ka na ba? Hindi na makaya, pero hindi ka rin dapat. Ang naman pa sa second thing natin, we must develop our skills. Kinanglan na ma-develop ini in order for us na mangiso kita. Magabot man ng fear, magabot man ng failures, discouragement, disappointment sa aton, ma-face na to, ma-deal na to, para kita ng mga persons of God, or people of God, mangin confident. Medyo na visyo lang ako na so dapat, hindi siya makakita. Dapat mangisulit kita. Ang Kristohanon, mga maiso. Hindi sa pag-fight back, kundi mga maisog sa pagtindog, sa pagbugay, sa pagpalangga, sa paghatag sa kalooy sa ato na isip kapatid. Bisan ano nagbubak sa aton, o kung ano man ang pulong na mabagyan ka, hindi makatayo sa atin. Ang Ginoo, i-bless sa ato na mga pulong sa ating pagpusoon ng amin. Ginoo, salamat din sa siningagan na nakapahat-pahat kami sa inyong mga pulong, ibilin ni sa amin ng mga panguna at ipusoon, nagabay Panginoon ko sa inyong nabugay ng kalunggoy, amon din ni Ginoo. Maligang kapuli, maapoy ka sa adlaw at namatay. Hindi magpanguna ang fear na may anak kami ng failure, ng discouragement, ng disappointment, o ng Panginoon mga bagay. Kundi ang kaisog na anak kay Kristo na among nagapaisog sa amon bilang mga Kristohanon na magtindog kami Ginoo sa iyong kakausa, sa tubangan sa mga katawan, na sila Ginoo makita. Lain kami ng mga persona. Salamat, Lord. Ikaw ang upod sa amon, padayon in Jesus'